Nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isa sa bahay. Isang pagkakataon na bihira sa amin. Ang misis ko, si Carla, ay umuwi sa probinsya upang alagaan ang kanyang tiyahin na may sakit. Nang iniwan niya ako, akala ko magiging tahimik ang mga araw ko. Maghapon sa trabaho. Maghapon na walang iniintindi, kundi ang mga gawaing bahay. Ngunit, hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang pagkatalo na hindi ko kayang labanan. Si Lucia, ang biyenan ko, ay naiwan sa bahay. Siya ay isang babae na may kakaibang alindog. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay isang alindog na mahirap baliwalain. Malinis ang kutis, makinis ang balat, at kahit na may anak na may edad na katulad ko, hindi mo aakalain na may asawa na siya. Ang mga mata niyang laging puno ng misteryo. Parang may hinahanap. Parang may tinatagong lihim. Lagi ko siyang nakikita sa kanyang mga duster, na palaging nag-aagaw ang mga tela sa bawat paggalaw. Ang mga mata niyang may kasamang ngiti ay laging nagpaparamdam ng init sa bawat sandali ng aming mga pag-uusap. Minsan, habang nanonood ako ng TV sa sala, lumapit siya sa akin. Dala ang makinis na kutis at ang amoy ng pabango niyang hindi ko kayang tanggihan. Naupo siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naging conscious sa aming distansya. Nakayakap sa kanyang katawan ang manipis na duster na tila naglalarawan ng bawat kurba ng katawan niya. Ang hangin sa paligid namin ay naging mabigat. Parang ang bawat sandali ay nauurong. Ang init ng panahon. Bulong niya habang pinapaypay ang sarili gamit ang laylayan ng kanyang duster. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko nang makita ko ang pawis na tumatagos sa tela ng kanyang damit na nagpapakita ng bawat hugis ng katawan niya. Hindi ko kayang pigilan ang aking mga mata na laging bumabalik sa kanyang mga labi, sa kanyang leeg. Sa bawat galaw niyang parang ipinapakita na siya'y may layunin. Oo nga po, sagot ko. Pilit na iniiwas ang tingin. Pero ang bawat sagot ko, nagiging hangal na pagtatangka na magtakip sa aking nararamdaman. At pagkatapos, nang hindi ko inaasahan, hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga daliri niya ay may kalambutan, ngunit may kasamang init. Marahan niyang idinantay ang kamay ko sa hita niya at ramdam ko ang init ng balat niya sa ilalim ng manipis na tela. Tumagos ang init sa aking mga daliri at bago ko pa magawang magsalita, ang mga mata niya ay nakatingin na sa akin. Ang kanyang ngiti ay may malalim na ibig sabihin. Isang ngiti ng isang babae na matagal nang naghahanap ng sagot. Jonas, gusto kong may kumamot sa kati ko. Ang mga salitang iyon, parang isang utos, isang paanyaya, isang bagay na hindi ko na kayang tanggihan. Napansin ko ang kabog ng puso ko, at ang katawan ko ay tila may sariling isip. Ang mga mata ko'y nagliwanag, ngunit sa mga sandaling iyon, alam ko na hindi na ito basta pagkakamali. Hindi ko na kayang labanan ang init na nagsimula sa aking dibdib. Nag-init ang bawat parte ng katawan ko habang hindi ko alam kung paano magsimula. Ang labi niya ay dumampi sa aking leeg at ang kanyang katawan ay idinidiin sa aking katawan. Walang salita na kayang maglarawan sa init na nararamdaman ko. Hindi ko na naisip kung anong mali ito. Ang mga tanong sa aking utak ay nawala at sa mga sandaling iyon, tanging ang aming katawan at ang aming hangarin ang siyang namutawi. At sa gabing iyon, hindi na ako ang anak ng biyenan ko. Hindi na rin siya ang aking biyenan. Ang natira ay dalawang tao na matagal nang nag-uugnayan, isang lihim na nagsimula sa isang sulyap at sa mga sumunod na sandali, hindi na kayang ibalik. Isang linggo matapos ang gabing iyon, hindi ko pa rin maalis sa aking isipan ang mga nangyari. Parang isang panaginip na hindi ko kayang kalimutan at kahit anong pilit ko na mag-focus sa mga gawain ko,
siya pa rin ang laman ng aking utak. Si Lucia, ang biyenan ko, ay nagbigay sa akin ng isang karanasang hindi ko inasahan at hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga nararamdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Minsan, habang nagkakape ako sa umaga, naaalala ko pa ang huling sandali bago kami maghiwalay ni Lucia noong gabing yon. Ang init ng mga kamay niyang humaplos sa aking balat, ang mga mata niyang puno ng pananabik, at ang amoy ng kanyang katawan na natatangi. Lahat iyon ay parang hindi ko kayang alisin sa aking memorya. Alam ko na hindi ito tamang nararamdaman, pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Matapos ang gabing iyon, nagkita kami muli sa sala. Si Lucia, nakaupo sa sofa, may hawak na libro, at ang mga mata niya ay hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kaya't pinili kong manahimik muna. Ang bawat galaw ko ay may takot, may kaba, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung si Lucia ba ay nagtatago pa ng sama ng loob, o kung pareho kami ng nararamdaman. Kaya't ang mga titig namin sa isa't isa ay puno ng tanong. Jonas? Tawag niya sa akin habang tinitigan ako mula sa sofa. Ang boses niya, malambing at puno ng kabuntot na kilig. Ang mga mata niyang parang may tinatagong lihim. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko ang misis ko. Ngunit ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng panibagong pananaw. Ang init ng katawan ni Lucia, ang kanyang hininga na malapit sa aking tenga, ang mga halik na bumalot sa aking leeg, lahat ng iyon ay nagbukas ng mga pintuan sa mga nararamdaman ko na hindi ko alam na mayroon pala akong ganitong kahinaan. Jonas, hindi ko kayang magtago pa. Ang sinabi niya, halos pabulong. Hindi ko kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Alam ko na mali ito, ngunit hindi siya natapos magsalita. Ang mga mata niyang naglalaman ng hinagpis at pananabik ay nagpatuloy sa pagtitig sa akin. Alam kong may gusto siya, at alam ko rin na ako ang dahilan. Hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Pumunta ako sa kanya at dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam ko ang init ng balat niya, ang pagkakahawig ng aming mga katawan. Nilapitan ko siya at iniiwasan ko ang kahit anong salitang maaring magpahupa sa init ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magpaliwanag pa. Ang bawat paghinga ko ay puno ng tensyon. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila nagiging mas matindi ang nararamdaman ko. Inilapit ko ang aking labi sa kanyang leeg, at sa bawat dampi ng aking hininga, ramdam ko ang kanyang katawan na nanginginig. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay sa akin ng lakas upang tuluyan ng magtulungan kami sa pagtukla sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos. Pero sa mga sandaling iyon, tanging ang aming mga katawan at ang ating mga mata ang nagsasalita. Jonas, ang pangalan ko'y muling tumanglaw mula sa kanyang mga labi. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pangako at takot. Takot na mawalan kami ng kontrol, ngunit sa parehong oras, takot na magpatuloy pa. Nagpatuloy kami sa gabing iyon, ang gabing puno ng kilig, ng pananabik, at ng mga damdaming mas hindi ko na kayang kontrolin. At pagkatapos ng gabing iyon, ako'y muling nagtanong sa sarili ko, ano na nga ba ang tamang ginagawa? Pero alam ko, sa mga sandaling iyon, tanging ang aming init at ang aming paghihirap sa pagnanasa ang siyang nagpatuloy sa pagitan namin. Kinabukasan, nagising akong may kalituhan sa aking puso at isipan. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa akin. Pero isang bagay lang ang sigurado. Ang gabing iyon ay hindi ko na kayang kalimutan. Si Lucia, ang biyenan ko, ay may kakaibang epekto sa akin na hindi ko maintindihan. Habang nag-aalmusal kami,
Tinitingnan ko siya mula sa kabila ng mesa at hindi ko matanggal ang kanyang imahe mula sa aking isipan. Ang mga mata niyang malalim, ang kanyang mga labi na parang naglalaman ng mga lihim. Lahat ng iyon ay nagpapalakas ng init sa aking katawan. Si Lucia, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya. Kahit wala kaming sinabi sa isa't isa mula nung gabing iyon, ang tensyon sa pagitan namin ay mas mahapdi kaysa sa anumang salita. Isang linggo ang lumipas, ngunit ang kanyang mga galak na titig at ang mga hindi masabi-sabing salita ay patuloy na nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Isang hapon, nagkataon na kami lang dalawa ang nasa bahay. Ang misis ko ay may lakad, kaya't nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin, pero ramdam ko ang kakaibang kilig at takot. Ang mga titig ni Lucia ay tila naglalaman ng tanong, ng mga hindi pa nasasabi, at ako naman ay naguguluhan kung paano ko dapat sasabihin ang nararamdaman ko. Ngunit ang katawan ko, ang aking mga mata, ang mga kilos ko, lahat ng iyon ay nagsasalita. Jonas, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay may kalambutan. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya kayang ipahayag. Lumingon ako at nakita ko ang kanyang mga mata. Puno ng pangungulila. Hindi ko alam kung paano ito nagawa, pero hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay may kasamang kabuntot na emosyon. Parang isang hayop na hindi kayang pigilan ang mga damdamin, pero hindi ko rin alam kung paano ko dapat maramdaman. Si Lucia, ang biyenan ko. Siya na ako'y tinutukso. Siya na ako'y kinikilig. Siya na ang isang babae na matagal ko nang iniiwasan. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang ingay kundi ang pintig ng aming mga puso. Naglakad ako papunta sa kanya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang init na nararamdaman ko sa tuwing magkalapit kami. Habang papalapit, ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo sa akin. Ang kanyang mga labi ay parang naghihintay na muling magkasalubong kami. At sa bawat hakbang ko, mas nararamdaman ko ang pagkakaiba ng aming ugnayan. Hindi ito basta-bastang biyenan at manugang. Ito ay isang laban sa init ng aming mga katawan, isang laban sa aming mga lihim na hindi kayang itago. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman ko. Patuloy ni Lucia. Ngunit hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa, ngunit hindi ko kayang sagutin siya. Ang mga mata ko ay nahulog sa kanyang mga labi, at ang init ng aming katawan ay halos magtagpo na. Hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Hinawakan ko siya sa kanyang mga braso, at sa isang iglap, naghinang ang aming mga labi. Ang init ng kanyang hininga, ang lambot ng kanyang mga labi, at ang pagsabog ng emosyon sa aming mga katawan ay nagbigay daan sa mga nararamdaman ko na matagal nang nais itago. Habang kami magkalapit, naisip ko na hindi ko na kayang pagtakpan pa ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magkunwaring walang nangyari, hindi ko alam kung ito ba ay mali o tama. Pero ang tanging alam ko ay ang init na nararamdaman ko kay Lucia ay hindi ko na kayang tanggihan pa. Ang bawat hakbang, bawat salitang walang katapusan, bawat titig na puno ng pangako, lahat ng iyon ay nagsasalita ng hindi kailanman kailangan ng mga salitang makakapagsalaysay sa aming ginawa. Dahil sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itanggi na hindi na ako makakabalik pa sa dating buhay ko. Ang gabing iyon, ang mga mata ni Lucia, ang mga kamay niyang humaplos sa katawan ko, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko alam kung paano ko isusumpa na hindi na Habang lumipas ang mga araw, mas dumating ang bigat ng nangyari. Hindi ko na kayang iwasan ang mga epekto ng gabing iyon. Laging nandyan sa aking isipan.
kahit na ang mga mata ng mga tao sa paligid ko ay walang kaalaman sa lahat ng ito. Si Lucia, ang biyenan ko, ay parang hindi rin alam kung paano magbabalik sa normal. May mga pagkakataong ang mga mata namin ay nagtatagpo sa hindi inaasahang sandali, at kahit ang simpleng titig ay naglalaman ng 1,000 salita. Minsan, habang magkasama, kami ni Lucia sa bahay, ang aming mga galak na titig ay nauurong sa mga pakiramdam na matagal nang ipinagtabuyan. Ang bawat kilos namin, kahit na hindi binibigkas ng bibig, ay puno ng kahulugan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin. Parang isang laro ng apoy. Mas lalapit kami, mas dahan-dahan. Pero kapag hindi kami nag-ingat, baka ang lahat ng iyon ay magdulot ng sunog. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang pagdapo ng guilt. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa misis ko ang nangyari. Ang asawa ko na walang kaalam-alam sa lihim na nag-uugnay sa akin at kay Lucia. Parang isang patalim na nakatutok sa aking dibdib. Bawat araw ay parang isang pagsubok na hindi ko alam kung paano kakayanin. Isang hapon, habang abala si misis sa paghuhugas ng mga pinggan, si Lucia at ako ay nagkatagpo sa sala. Napansin ko ang pananahimik ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Lucia, ngunit may kabigatan sa kanyang mga mata. Siya na dating palaging ngumingiti, ngayon ay tila nag-aalangan. Habang binabaybay namin ang mga sandali ng araw na iyon, ang bawat titig at bawat galaw ay puno ng tanong na hindi kayang sagutin. At sa mga sandaling iyon, sa kabila ng takot na nararamdaman ko, may kakaibang nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Isang klase ng pagnanasa na nagsimula ng magsabog sa aking katawan, patuloy na naglalakbay kahit ang huling tanong ay wala pa ring sagot. Jonas, ang bulong ni Lucia sa akin, na parang ang bawat salitang lumabas mula sa kanyang bibig ay may kabuntot na bigat. Isang bigat na matagal na niyang iniwasan. Ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Nag-isip ako sandali. Alam kong hindi ko kayang itago pa ang mga damdamin ko. Hindi ko kayang magkunwaring walang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko rin alam kung paano sisimulan ang pag-uusap na ito. Paano ko sasabihin kay Lucia na ang mga nangyari ay nagbigay sa akin ng mas malalim na kalituhan kaysa sa mga pakiramdam na tinago ko sa loob ng maraming taon, ang mga pagkatalo na iniwasan ko, ang mga galit na ipinagtabuyan ko, at ang mga galak na nakatago sa dilim. Lahat ng iyon ay gumugulo sa aking isipan. Naisip ko na lang na ang mga epekto ng gabing iyon ay hindi lang sa amin ni Lucia. Naramdaman ko na pati sa misis ko may hindi na kayang ibalik na kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magtago ng hindi ko alam. Ang mga galak ng aming pamilya ay nagsimula ng mabangkarote at hindi ko alam kung paano muling itatayo ito. Bawat oras na lumilipas, mas nararamdaman ko ang bigat ng mga pagkakamaling iyon. Walang pag-aalinlangan. Ang gabing iyon ay nagdulot ng isang labirintong wala nang madaling daan pabalik. Ang mga akala ko ay mga simpleng sandali lamang. Isang gabing puno ng kaligayahan at init. Ngayon ay nagiging mga pagninilay na puno ng panghihinayang at takot. Pumunta ako sa harap ng salamin isang gabi at tinitigan ang sarili ko. Ang taong nakatingin sa akin sa salamin ay hindi na ako. Nawala na ang inosenteng tingin. Ang mga mata ko ay puno ng mga lihim at kasalanan. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy mula sa aking noo ay parang paalala ng isang buhay na puno ng mga tanong. Isang buhay na nagsimula sa isang desisyon at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko na kayang itago pa. Nasabi ko sa sarili ko, kailangan ko na yatang aminin ang lahat. Bawat umaga, ang araw ay sumisilip sa bintana, ngunit sa kabila ng liwanag,
Ang mga anino ng gabi ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Habang pinagmamasdan ko ang mga simpleng bagay, ang paghugas ng pinggan ng misis ko, ang mga tawanan ng mga bata sa labas, at ang tahimik na mga sandali sa bahay, hindi ko maiwasang magsisi sa lahat ng nangyari. Ang mga nangyaring iyon kay Lucia, pati na rin ang mga epekto nito sa buhay ko at sa pamilya ko, ay nagdulot ng isang matinding kalituhan na hindi ko kayang takasan. Minsan, nakatayo lang ako sa harap ng salamin, tinatanaw ang sarili ko, at nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko. Puno ng mga tanong ang aking isipan. Puno ng mga bakit at paano. Bakit ko pinili ang gabing iyon para sundin ang aking nararamdaman? Bakit ko hinayaan ang sarili kong matukso? Alam ko na wala nang makakabalik sa oras na yon. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na nag-iiwan ng marka sa aking puso. Masakit, DJ Serene, dahil hindi ko alam kung paano ko susubukang ipaliwanag sa misis ko kung ano ang nangyari. Paano ko sisimulan ang pag-uusap na hindi ko rin alam kung ano ang magiging kalalabasan. Hindi ko rin kayang baliwalain ang mga mata ni Lucia, ang mga salitang hindi ko kayang sabihin. Ngunit patuloy na naglalaro sa aking isipan. Laging nandoon ang kanyang tingin, yung malalim na tingin na parang may itinatagong lihim na hindi ko alam kung paano ko dapat pagtuunan ng pansin. Ang mga kahapon na nagdaan ay naging mas mabigat kaysa sa mga hinaharap na darating. Walang takas sa mga ginawa, kong desisyon, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalapit ako sa kung anong uri ng pagninilay ang kailangan kong gawin sa sarili ko. Ang bigat ng guilt, ang takot na baka may mga bagay na hindi ko kayang itama, at ang angal ng mga mata ng mga tao sa paligid ko. Lahat iyon ay nagsisilbing gabay kung paano ko ba maiiwasan ang mga pagkakamaling iyon sa hinaharap. Pilit kong inaayos ang aking mga nararamdaman. Ngunit, sa bawat hakbang, lalo lang akong nalulunod sa mga emosyon na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na ang mga galak na dinala ng gabing iyon ay nauurong sa mga sumusunod na araw. Ang mga pagnanasa ko ay naging mga tanong. Ang mga init na naramdaman ko ay nagbigay daan sa isang malamig na katotohanan na parang hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang iwasan si Lucia. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong ng sarili ko. Ang mga mata ko ay patuloy na naghahanap ng sagot. Ngunit walang makapagsasabi kung ano ang dapat kong gawin. Ang mga desisyon ko noong gabing iyon ay nagsimula ng magdulot ng mga epekto na nagbabalik ng mga tanong. Kung alam ko lang sana na ang simpleng pagsunod sa mga nararamdaman ay magdudulot ng ganitong kalituhan. Minsan, naiisip ko kung may pagkakataon pa bang maitama ang lahat ng ito. Pero alam ko, DJ Serene, na wala nang pagbabalik. Wala nang madaling paraan upang makalimutan ang mga nangyari. Hindi ko kayang itanggi sa sarili ko na may mga bahagi ng aking pagkatao na nagbago sa gabing iyon. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, mga pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin, at mga pasakit na hindi ko kayang takasan. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang pag-alala sa misis ko. Ang pagtanggap ng kasinungalingan ay masakit, pero mas masakit kung ang paghihirap ng misis ko ay dulot ng mga desisyon ko. Ngayon, ang mga sandaling iyon, ang mga titig at mga lihim, ay nagiging pasakit sa bawat hakbang ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung anong magiging kinabukasan ko. Wala na akong magagawa kundi maghintay at mag-isip habang pinipilit kong magpatuloy sa araw-araw kong buhay. Hindi ko maiwasang maramdaman na may kakaibang nangyayari sa paligid ko. Ang mga tingin ni Lucia sa akin, na dati ay puno ng init, ay naging tila may kakaibang layunin. Minsan, naiisip ko kung ako ba ang nag-iisip ng labis o kung talaga bang may mas malalim na dahilan siya. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ang ginagawa ni Lucia. Ngunit parang ang lahat ng nangyayari
ay hindi na isang simpleng pagkakamali. Nagpatuloy ang mga araw ng pagpapanggap, ngunit hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko alam kung ano ang itinutok ko sa aking isipan. Pero ang pakiramdam na palaging may isang bagay na nagbabalik sa akin, hindi ko na kayang itago. Bawat sulyap, bawat ngiti ni Lucia ay nagiging sagot sa mga katanungan ko. Ngunit ang mga sagot na iyon ay tila hindi angkop sa aking sitwasyon. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan kong sinagot ito at ang narinig ko sa kabilang linya ay isang boses na hindi ko nakalimutan, si Lucia. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi na tulad ng dati. Hindi na puno ng kaligayahan o pagmamahal. Parang may nararamdaman siyang bigat, isang pasakit na hindi ko maipaliwanag. Jonas, ang sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay malungkot at may kabuntot na takot. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin, pero may gusto akong ipaalam sa'yo. Pinuno ng kaba ang aking dibdib habang pinapakinggan siya. Alam ko na may mga bagay na hindi ko pa alam, ngunit ang mga bagay na ito ay kailangan kong marinig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang puso ko ay kumakabog sa takot. Lucia, anong nangyayari? Tanong ko. Ang takot at kaba ay nararamdaman ko sa aking boses. Hindi ko kaya. Sagot niya. Sabay pa upo. May mga bagay na hindi ko na kayang itago. Alam mo ba na ang tunay na dahilan kung bakit ako nandyan sa buhay mo? Doon na nagsimula ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ang mga tingin ni Lucia, ang mga lihim na tinatago niya, at ang mga salitang binitiwan niya noong gabing iyon. Lahat ay nagsimulang magbukas ng isang bagong mundo ng mga pagtatago. Jonas, may mga bagay na hindi ko kayang itago sa'yo. Simula niya. Ako, may mga nararamdaman din ako na hindi ko kayang iwasan. Doon ko natutunan na ang lahat ng nangyayari, ang mga matagal ng lihim, ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Si Lucia, ang biyenan ko, ay may tinatagong damdamin na mas malalim pa sa mga pagnanasa na naiisip ko. Hindi ko kayang ilarawan ng pakiramdam ng malaman na ang lahat ng aking nararamdaman ay maaaring mayroon ding kabuntot na lihim sa kanya. At sa oras na iyon, napagtanto ko na hindi lang ako ang nahulog sa tukso. Siya rin pala, si Lucia. Ang mga galak at sakit na dulot ng mga nangyari ay parehong nagmula sa parehong lugar. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, ang lahat ng nararamdaman ko ay napalitan ng matinding kalituhan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang magdesisyon kaagad. Ngunit sa gabing iyon, natutunan ko na ang lahat ng nangyari sa amin ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng pagtataksil. Ang mga saloobin at damdamin ni Lucia ay nagsilbing bagong lihim na nagpabago sa lahat ng tingin ko sa mga nangyari. Ang mga susunod na hakbang ko ay magsisilbing pagbabayad sa mga kasalanang hindi ko na kayang itanggi. At habang ang mga tanong ay patuloy na bumangon sa aking isipan, isang bagay lang ang tiyak. Ang mga lihim ay laging may kabuntot na masalimuot na katotohanan. Ang mga araw ay naging mabigat, puno ng takot at mga tanong na wala akong kayang sagutin. Ang nararamdaman kong kalituhan ay dumating sa punto ng hindi ko na kayang itago pa. Ang mga lihim na ibinunyag ni Lucia ay hindi ko kayang ipagwalang bahala. At sa bawat sandali ng pagkikita namin, ang mga saloobin ko ay nagsimula ng magbago. Ang dating pagnanasa at init na nararamdaman ko ay napalitan ng mga tanong na tila hindi na natatapos. Isang hapon, habang nag-aayos ako sa sala, lumapit sa akin si Lucia. Ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan at may kabuntot na tensyon sa hangin. Ang kanyang presensya
na dati ay nagdudulot sa akin ng kilig at kasiyahan, ay ngayon ay puno na ng mga hindi nasasabi. Hindi ko na kayang magsinungaling sa aking sarili. Ang mga nararamdaman ko sa kanya ay mas malalim kaysa sa mga simpleng hangarin. Alam ko na ang mga saloobin ko ay hindi na pwedeng itago. Jonas, kailangan natin mag-usap, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kalakip na kabigatan. Ang kanyang tinig ay parang tinatawag ako mula sa isang lugar na hindi ko pa kayang buuin. Naglakad siya patungo sa akin, at ang bawat hakbang niya ay tila may dalang mabigat na pasanin. Alam kong sa momentong iyon, may hangganan na kami sa pagitan ng mga saloobin. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at doon ko nakita ang mga mata ni Lucia. Mata na hindi na nagtatago ng lihim. Nakahinga ako ng malalim at tiningnan siya, nag-aalangan kung paano ko sisimulan. Lucia, anong nangyari sa atin? Tanong ko. Ang mga salita ay nagmumula sa pusong naguguluhan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sagot niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Pero ang nararamdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag pa. Hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga salitang iyon ay parang mga palo sa aking katawan. Ang dating mga titig ni Lucia ay puno ng mas malalim na kahulugan ngayon. Tila ang bawat galaw at salita niya ay may dalang kuryente, at ang mga maliliit na detalye na noon ay hindi ko pinansin, ay ngayon ay nagiging malinaw. Lumapit siya ng kaunti pa. Ang kanyang katawan ay halos dumikit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang amoy ng kanyang buhok, at ang malalim na hininga na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tensyon sa hangin ay naging makapal, at hindi ko na kayang iwasan pa ang mga nararamdaman ko. May isang bagay na kumilos sa loob ko. Isang bagay na hindi ko kayang gawing tama. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naramdaman ko na hindi ko na kayang pigilan. Lucia, tahimik kong sinabi, at halos hindi ko na kayang bitawan ang mga salitang, iyon, sa mga mata ko, kitang-kita ko ang pagkalito at ang paghihirap na nararamdaman niya. Ang mga halakhak na dating puno ng saya ay nawala. Ang mga sandaling nakaraan ay naging mga tanong na walang sagot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang magkahalong init at takot. Ang mga desisyon na aming ginawa ay parang nagpapaalala ng mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Ang kaguluhan sa aming mga puso ay nagiiwan ng mga markang mahirap limos. Jonas, ang nararamdaman ko, hindi ko kayang itanggi pa. Hindi ko na kayang magtago. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbasa. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang mga desisyon ay may malalalim na kahihinatnan at ang kasalukuyan ay hindi basta-basta pwedeng baguhin. Ang mga damdamin namin ay nagsanib at sa bawat sandali na lumipas, mas lalo ko pang naiintindihan kung gaano kalalim ang naging koneksyon namin. Sa mga mata ni Lucia, nakikita ko ang isang tao na hindi na kayang magpanggap. Kasama ko siya sa isang sitwasyon na wala nang madaling paraan palabas. Wala kaming magagawa kundi ang harapin ang mga bagay na binuo namin. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng mga tanong at kalituhan. Ang mga salita na nasabi namin ni Lucia ay bagay mga pangako na hindi namin alam kung paano tuparin. Sa bawat araw na lumipas, ang mga nararamdaman ko ay lalong naging magulo at si Lucia, na aking biyenan, ay naging masalimuot na bahagi ng aking buhay. Ang mga hangganan na nasira ay nagbigay daan sa mas maraming tanong at mas kaunting sagot. Hindi ko alam kung saan kami patungo, ngunit nararamdaman ko na may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Lumipas ang ilang linggo
At sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin kami makapag-usap ng buo. Hindi ko alam kung si Lucia ay nagtatago pa ng mga saloobin o ako na mismo ang hindi makaharap sa mga nangyari. Minsan, kapag magkakasama kami, may mga tingin siya na hindi ko matukoy. Mga mata na parang nagsusumbong, ngunit walang boses na lumalabas. Ang aming ugnayan ay naging komplikado. Puno ng mga saloobin na hindi masabi. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, nagkita kami ni Lucia sa bahay. Ang kanyang hitsura ay may kalungkutang hindi ko matukoy. Nasa harap kami ng hapagkainan, at sa mga oras na iyon, ang katahimikan sa pagitan namin ay parang pader na naghiwalay sa amin. "Jonas," sabi niya. Ang boses niya ay malambing, ngunit may kaunting kaba. Sa lahat ng nangyari, alam ko na hindi natin pwedeng baliwalain ito. Alam ko na masyado na tayong nahulog sa isang sitwasyon na hindi na natin kayang kontrolin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Naramdaman ko na parang isang pader ang bumangon sa aming pagitan. Ang mga tanong ko sa sarili ko ay nagsimulang magtangkang magsalita, ngunit hindi ko na kayang ilabas pa. Ang lahat ng ito ay nagbabalik sa akin ng mga alaala ng init at pagnanasa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa aming mga katawan. "Tama ka, Lucia," sagot ko. Ang mga mata ko'y nakatitig sa kanya. Hindi ko na kayang balewalain pa ang nangyari, pero kailangan nating malaman kung anong mga hakbang ang dapat natin gawin. Lumapit siya sa akin, at sa mga mata niyang nagsasalita ng mga hindi nasabi, nakita ko ang paghahanap ng kasagutan. Walang alinlangan, pareho kaming dumaan sa isang pagsubok na hindi inaasahan, at sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga desisyon namin ay hindi lang basta personal. Hindi lamang kami ang apektado, pati ang mga taong nakapaligid sa amin. Si Lucia, na aking biyenan, ay isang taong puno ng mga lihim na hindi ko alam kung kailan ko matutuklasan. Ang kanyang mga mata na puno ng pasensya at pangunawa ay nagsabi ng higit pa kaysa sa mga salita. Tila ba ang bawat sandali na magkasama kami ay nagiging pagkakataon na magsalita, ngunit sa bawat salitang lumalabas, nagiging mas mahirap na magpatuloy. "Jonas, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin," sabi niya. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng alinlangan, pero isang bagay ang sigurado. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong susunod, pero kailangan nating magpatuloy sa buhay. Ibinaba niya ang kanyang tingin at ngumiti ng bahagya. Ang kanyang mga ngiti ay may kabuntot na pasakit, isang uri ng kalungkutan na hindi ko kayang itago. Sa mga sandaling iyon, nalamdaman ko na ang mga lihim na aming binuksan ay hindi na kailanman magiging kasing dali ng pagbalik sa nakaraan. Ang mga desisyon namin ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na introspeksyon, at bagaman puno ito ng hirap, ito rin ay nagbigay ng pagkakataon na matutunan ang mga aral na magagamit namin sa hinaharap. Tila ba ang mga hakbang na aming tinahak ay nagdala ng mga kamalian, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may pag-asa pa ring matutunan ang tamang daan. At sa pagtatapos ng gabing iyon, tumahimik kami. Hindi na muling nabanggit ang nangyari, ngunit ang aming mga mata ay nagsalita para sa amin. Ang mga saloobin namin ay nagkaroon ng katahimikan, at alam namin na kahit papaano, natutunan namin ang mga leksyon na maghuhubog sa mga susunod na hakbang ng aming buhay. Sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at pagkakamali. At sa kabila ng lahat ng iyon, ang pinakamahalaga ay kung paano namin tinanggap ang mga pagsubok na dumaan sa aming buhay.
Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay tila naging magaan at magulo sa parehong oras. Sa bawat pagpikit ng aking mata, bumabalik sa akin ang mga saloobin na mahirap tanggapin. Si Lucia at ako, magkaibang mga nilalang, may mga emosyon at desisyon na nag-iwan ng hindi matitinag na bakas sa aming pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi ko na kayang magbalik sa dati. Ang mga pag-uusap namin ni Lucia ay nagiging mas tahimik, puno ng hindi masabing mga tanong at mga saloobin na natutunan naming ilihim. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang hindi pagkakasundo na nag-ugat sa pagitan namin ay hindi naging hadlang upang magpatuloy kami sa aming mga buhay. Ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan ay nagsimulang mawalan ng kabuluhan, habang ang mga sagot na hinahanap ko ay nagsimulang matutunan sa bawat hakbang na aking ginagawa. Isang araw, nagkita kami ni Lucia sa isang simpleng pagkakataon. Pareho kaming naglakad ng tahimik sa hardin ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay nag-aalon-alon sa hangin. Sa mga oras na iyon, ang mga mata namin ay nagtagpo at sa bawat titig, ang mga nararamdaman ko ay nagsimulang humupa. Jonas, ang boses ni Lucia ay puno ng kabuntot na pangarap at takot. Alam kong may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Pero ang nararamdaman ko ay hindi ko kayang iwaksi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Ngunit alam ko na hindi ko na kayang magpanggap. Walang kibo, hinawakan ko siya sa mga kamay at tumingin sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali, natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang pagtanggap sa mga pagkatalo at pagkakamali. Lucia, sabi ko ng mahinahon, ang lahat ng ito, hindi ko alam kung anong maghuhudyat sa atin, ngunit alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang gawing tama. Ang buhay ay may mga pagsubok, at natutunan ko na hindi laging kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Minsan, ang pinakamahalaga ay kung paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Naramdaman ko ang kanyang hininga, ang kanyang init, ang kanyang sakit. Ang mga mata ni Lucia ay puno ng kalungkutan at mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko na kailangan pang sagutin ang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay natutunan namin ang mga aral na dulot ng aming mga pagkakamali. Nagmumuni kami, at kahit na may mga pagkakaiba at hindi pagkakaunawaan, ang aming koneksyon ay hindi na nawala. Sa mga oras na ito, mas pinipili ko na tanggapin ang ating mga kahinaan at hindi na piliting baguhin ang mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Ang mga susunod na araw ay nagsilbing pagkakataon para sa aming personal na paglago. Habang ang aming mga buhay ay patuloy na umuusad, natutunan naming yakapin ang mga pagsubok at pagbabagong dumaan sa amin. Sa mga kabila ng lahat ng mga katanungan, nahanap namin ang kapayapaan sa pagtanggap sa aming sarili at sa aming mga desisyon at, sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang mga pagkatalo, kundi kung paano tayo magbabalik loob at magpapatuloy sa buhay, kasama na ang mga aral na natutunan natin sa mga pagbabagong dulot ng ating habang ang buhay ay patuloy na sumusubok sa bawat hakbang, natutunan ko na ang mga aral ay hindi palaging dumadating sa magaan na paraan. Minsan, kailangan mong madapa bago mo malaman ang tunay na halaga ng bawat pagkatalo at pagkapanalo. Ang mga desisyon ko noong mga nakaraang araw, ang mga hakbang na iniwasan ko, ay naging parte na ng aking kwento. At sa bawat kwento, may mga pagsubok na magpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay ay dapat piliting maging tama. Minsan, ang kahulugan ng buhay ay matutunan sa mga pagkakamali,
sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Si Lucia at ako ay natutong tanggapin ang mga saloobing magkasama. Hindi namin iniiwasan ang mga tanong at mga hindi nasasabi, ngunit tinutukan namin ang kung anong mayroon kami sa kasalukuyan. Sa mga sandaling iyon, natutunan namin na hindi kailangan ng mga sagot sa lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa ating sarili. Sa huli, natutunan ko na hindi palaging may happy ending, ngunit sa bawat pagtatapos, may mga bagong simula. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay natutuklasan sa pagtanggap ng lahat ng ating kahinaan at mga pagkakamali. Kaya't sa pagtatapos ng kwento namin ni Lucia, hindi ko na hinahanap ang mga sagot. Ang tanging hinahanap ko na lang ngayon ay ang kapayapaan sa aking puso at ang lakas upang magpatuloy sa pagtahak sa buhay. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, ang pag-asa ay palaging nagbabalik. At kung may natutunan ako sa lahat ng ito ay ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng lakas na tanggapin ang ating mga pagkakamali at matutong magpatawad, hindi lamang sa iba kundi sa ating sarili. Mga kasirine, salamat sa pagtangkilik at pagsama sa isang kwento ng pagsubok, pagpapatawad at paglago. Laging tandaan, ang buhay ay puno ng mga kwento na tinatahak natin bawat araw. Huwag kalimutan na sa bawat pagdapo ng unos, may mga araw din ng liwanag. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.